Hindi pa man sumisikat ng tuluyan ng araw, buhay na ang Crescent International Airport. Para itong malaking huni ng mundo, mga gulong ng maleta na kumakaladkad sa sahig, palakpakan ng maliliit na paa ng mga batang excited, halakhakan ng magkaibigang matagal hindi nagkita, at ang hindi nawawalang boses sa speaker na paulit-ulit na nagpapaalala ng flight delays, boarding gates, at lost items. Para itong ugong na hindi kailanman namamatay. Ngunit ngayong umagang ito, may isang bagay na hindi tugma sa ritmo. Sa gitna ng terminal, nakatayo si Officer Grant Sullivan, isang lalaking sanay sa tensyon, ngunit adik sa katahimikan. Hindi dahil mahilig siyang magpahinga, kundi dahil ang katahimikan ang senyales na gumagana ang sistema. May hawak siyang styro cup ng kape, malamig pa ang simoy ng air conditioning sa balat niya, at ang mga mata niya ay tahimik na nagbabantay sa galaw ng mga tao. Para sa karamihan, isa lang siyang pulis. Pero para sa iba, lalo na sa mga nakakaalam kung gaano karami ng pangyayari ang nalampasan niya, si Grant ay pader. Nasa tabi niya ang partner na hindi kailanman nagkamali buong buhay niya, isang German Shepherd na tila may sariling utak, sariling radar, sariling sixth sense, Rex. Kay Rex, hindi kailangan ng salita para maintindihan. Isang tango, isang tingin, o kahit tahimik na hinga, alam niya ang kailangan. Kung si Grant ang utak, si Rex ang intuition. Nakahawak si Grant sa tali ni Rex habang naglalakad sila papunta sa Terminal C para sa ibang tao, mukhang ordinaryong pag-ikot lang. Ngunit may kakaiba ngayong umaga, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung gut instinct iyon o dahil ba masyadong tahimik ang lahat. Ang problema, kapag tahimik ang Grant, malapit na ang bagyo. Huminto si Rex sa gitna ng daan. Hindi nagsalita si Grant, wala namang dapat sabihin. Sa halip, pinanood niyang mabuti ang kilos ng aso. Nakataas ang tainga, nakatutok ang mata, at tila may hinahanap sa hangin. Easy, buddy, bulong ni Grant, ngunit parang wala siyang kasama. Wala man lang tugon si Rex, nakatitig ito sa isang direksyong wala namang kakaiba. Para siyang nilamon ng katahimikan. Paglingon ni Grant, nakasanay na niyang kabisaduhin ang crowd. Walang kahina-hinala. May lalaking nagtatag, may batang nang-aasar sa kapatid, may lolang umiikot ang mata dahil ayaw tanggapin ang sobrang timbang ng bagahe. Walang bomba. Walang tumatakbong kriminal. Walang anumang abnormal. Pero si Rex, hindi kumikilos ng walang dahilan. Lumapit ang isang airport staff. Sir Grant, okay lang ba ang aso nyo? Para siyang may inaamoy. Tumingin si Grant, hindi nagbibiro ang boses, kung may inaamoy siya, ibig sabihin totoo iyon. At doon nagsimula ang unang patak ng tensyon. Hindi sigaw, hindi gulo, kundi ang biglaang paghina ng ingay ng mundo. Ang mga tao, kahit hindi nila gustong aminin, marunong makarinig ng panganib sa katahimikan. Napapatingin sila. Napapatigil. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman at bigla, tumakbo si Rex. Walang warning. Walang pag-aatubili. Parang bala. Parang may misyon. Rex, sigaw ni Grant, napilitang sundan ang aso, halos mabitawan ang kape. Tumilapon ang baso, pumutok ang kape sa sahig, at hindi man lang siya lumingon. Dumiretso si Rex sa gitna ng terminal, hindi sa emergency exit, hindi sa baggage drop, kundi sa isang direksyon na wala namang kakaiba. Ngunit ang lakas ng paghatak niya, parang may bomba na sasabog anumang sandali. Nag-uunahan ang takot at adrenaline sa dibdib ni Grant habang sumisigaw ang utak niya ng isang bagay. Hindi ito false alarm. Dumaan sila sa harap ng isang pamilya. Nagtanong ang ama, "Excuse me, may problema ba?" Hindi sumagot si Grant dahil kahit siya, hindi alam. Pero si Rex, alam niya. Ang tanong lang ay ano. Sumipol ang hangin nang huminto si Rex, bigla, parang may pader na hindi nakikita. Nakaposisyon ang katawan, mababa, handa, matigas ang tingin. At doon niya nakita. Isang stroller. Isang simpleng stroller. Isang bagay na hindi dapat nakakatawag ng atensyon. At biglang naghiyawan ang mga tao. Hindi dahil may sumabog. Hindi dahil may nakita silang armas. Kundi dahil ang aso ng pulis, aso na sinanay para tumukoy ng droga, armas, at banta, ay biglang umalulong. Diretso sa sanggol. Sumigaw ang ina, halos mabitawan ang stroller. "Lily, is your dog barking at Anoy, baby?" Hindi masagot ni Grant.
Hindi niya alam ang totoo, pero ramdam niya ang malamig na bigat ng panganib na sumampa sa gulugod niya. Hindi iyon bark lang. Hindi iyon instinto lang. Iyon ay babala. Rex, steady, bulong ni Grant, ngunit hindi niya kayang paniwalain ang sarili. Bumaling sa kanya ang isang pasahero, nagmumura. Control your dog. Are you insane? There's a baby. Lumingon si Grant pero parang wala siyang naririnig. Parang may sumisigaw sa loob ng utak niya. Kung hindi siya pipigilan, may mangyayari. Biglang napasigaw ang ina. Please! Stop him! Eloy baby is sleeping. Pero hindi iyon nagpatigil kay Rex. Hindi siya sumusugod para umatake. Hindi siya sumusugod para mangagat. Sumusugod siya para harangin. At iyon ang mas nakakatakot. Teka, bulong ni Grant, lumalapit na may kaba. What are you sensing? Hindi sumagot si Rex. Tumalon siya. Isang talon. Isang desisyon. Isang sandaling nagpabagsak ng mundo. Diretso sa ibabaw ng stroller. Pumutok ang sigaw ng ina. Tumigil ang buong terminal. Parang na-freeze ang eroplano sa labas. Parang nabingi ang mundo. At sa gitna ng katahimikan, may kumalansing. Isang tunog na hindi dapat marinig sa ilalim ng tela ng isang sanggol. Click! Isang tunog ng metal. Isang tunog na hindi dapat naroon. At doon, hindi na tungkol sa aso. Hindi na tungkol sa takot ng ina. Hindi na tungkol sa bawal o mali. Doon nagsimulang magtanong ang lahat. Bakit may tunog na metal sa tabi ng isang sanggol? Umangat ang buhok sa batok ni Grant. Tumingin siya sa ina, hindi may kasalanan ang tingin nito. Siya mismo ang natatakot. What is under that blanket? Tanong niya, halos pabulong, pero sapat para marinig ng lahat. At bago pa sila makagalaw. Blink! Umilaw ang isang bagay. Hindi kulay berde, hindi dilaw, hindi asul. Kundi pula. At kung may isang kulay na ayaw mong makita sa isang bagay na hindi mo kilala. Iyon. Ang kulay ng panganib. Ang kulay ng babala. Ang kulay na nagsasabing, wala ka ng oras. Lumawit ang isang patak ng pawis sa noo ni Grant. Kinagat niya ang labi. Huminga ng malalim. Tumingin kay Rex na tila sinasabi sa kanya. Hindi ako nagkamali. At doon, sa mismong segundo na huminga siya para sumigaw ng utos. Nagbago ang ilaw mula pula tungong mas matingkad pang pula. Blink! 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 At ang mundo, sa unang pagkakataon sa araw na yon, ay natutong matakot. Sapul na sapul ang sandali na yon para magsimula ang impyerno. Magaling sa paghinto ng barko ang dagat. Magaling sa pagpapatigil ng eroplano ang runway. Pero hindi pa kailanman huminto ang isang buong paliparan. Hanggang ngayon. At ngayong huminto na ito, isang bagay ang malinaw. Hindi na ito ordinaryong araw. Hindi ito eksena ng pelikula. Hindi ito biro. At ang problema, kung anuman ang nasa ilalim ng kumot, hindi pa nagsisimula ang totoong kwento. Dahil ang kwento, tulad ng anumang pinakamalalang pangyayari sa buhay ng tao, nagsisimula palagi sa isang simpleng tanong. Bakit? At ang sagot? Hindi mo gugustuhin. Pero wala ka ng takas. Dahil sa susunod na segundo, may haharapin ka. At ang hininga ng paliparan ay tuluyang nawala. Hindi pa natatapos ang sigaw ng ina nang mabilis na pumalibot ang mga tao sa stroller. Parang alon ang galaw ng crowd, unang bulong, tapos tanong, tapos takot. May umaatras, may nagtatakip ng bibig, may kumukuha ng cellphone para mag-record. Hindi nila alam kung ano ang mas nakakagulat, ang tila nababaliw na aso, o ang ideya na may panganib sa lugar kung saan dapat pinakaligtas ang lahat. Nakikiusap ako. Huwag niyo siyang hayaang gawin to, pumulandit ang boses ng babae, halos mawalan ng hininga, hawak ang handle ng stroller na parang iyon na lang ang natitira niyang hawakan sa buhay. Pawisan ang kamay niya kahit malamig ang air conditioning at nanginginig ang baba niya. Hindi ito mukha ng taong may tinatakpan. Ito ang mukha ng taong nilalamon ng takot na hindi niya maintindihan. Ma'am, kalma lang, sabi ni Grant, sabay taas ng kamay para pigilan ang ibang opisyal na nagpapakita ng tensyon. Wala pa kaming sinasabi. Hindi namin sinasabing may ginawa ka. Pero hindi tumigil ang babae. Hindi ako masama.
Nanay ako. This is Enoy baby. Henry baby, paulit-ulit niyang sigaw kahit wala pang nagtatanong kung may kasalanan ba siya. Si Rex, hindi kumikilos, hindi umikot. Nakapwesto lang siya sa harap ng stroller, nakababa ang ulo, nakatuon ang tingin, parang may kinakausap na hindi nila nakikita. Ang mahinang ungol niya ay tila boses ng babala, hindi galit. Napalunok si Grant. Alam niya ang kilos ni Rex. Ito ang aso na hindi nagkakamali. Hindi ito aso na nagpapakita ng sintomas ng stress o pagkalito. Kapag may alerto si Rex, may dahilan. At iyon ang pinaka-nakakakilabot, wala siyang nakikita, pero malinaw kay Rex ang panganib. Sir, gusto mo bang isecure namin ang lugar? Tanong ng isang pulis sa gilid. Teka, sagot ni Grant, hindi matanggal ang tingin kay Rex. Hayaan niyo siyang tapusin ang ginagawa niya. Pero sir, hayaan niyo. Nagsimula nang mag-whisper ang mga tao. Bakit sa stroller siya tumatahol? May baril ba? O droga? Baka bomba yan? O anyway God, may bomba ba? Ang bawat salita ay parang apoy na kumakalat sa hangin. Sa bawat hina ng crowd, lumalaki ang apoy. Hindi pa tapos ang apoy, may sumirit pang gasolina. Click! Ang tunog na yon. Hindi tunog ng laruan. Hindi tunog ng tether o baby rattle. Tunog iyon ng metal. Ang tunog ng isang bagay na hindi mo gugustuhing marinig sa loob ng isang stroller. At doon naghiwa-hiwalay ang mundo. What is that? Sigaw ng isang pasahero. Nagtakbuhan ang ilang tao palayo, may sumigaw ng bomb. Bomba, kahit wala pang kumpirmasyon. Ganito ang takot, hindi ito nangangailangan ng katotohanan. Kapag naramdaman mo na, sapat na yon para tumakbo. Pumintig ang ugat sa sentido ni Grant. Hindi siya pwedeng magpaniwala sa crowd. Kailangan niyang manatiling sentro. Pero kahit siya, ramdam ang lamig ng kaba na parang tubig na umaakyat mula paa hanggang baga. Ma'am, sabi niya sa ina, mas malumanay ngayon. Tingnan mo ako. Humina ka. Hindi kita husgahan. Hindi kita inaakusahan. Naiintindihan ko ang takot mo. Pero kailangan kong malaman, may naglagay ba ng kahit ano sa stroller mo? Kahit sino? Umiling ng malakas ang babae. I don't know anything. Hindi ako nakikipag-away, hindi ako kriminal, hindi ko maalam kung anong ginagawa ko dito ngayon. Humikbi siya, napahawak sa dibdib. Just want to go home. Napatingin si Grant sa stroller. Ang kumot na nakatakip sa sanggol ay hindi gumagalaw. Tahimik. Parang walang nangyayari. Pero ang tunog na click ay hindi imahinasyon. Narinig niya yon. Narinig ng mga tao. Narinig ng mga opisyal. At naramdaman ni Rex. Biglang sumigaw ang isang lalaking pasahero, "Take nili baby agree," at sumang-ayon ang iba, umalingaw ang boses ng sambayanan. Pero hindi si Rex ang umatras. Hindi siya natakot. Hindi siya umatras kahit pulos tao ang nagtatakbuhan. Inilapit niya ang ilong niya sa stroller, huminga ng malalim, inamoy ang isang lugar sa gilid ng gulungan ng tela. Bumuka ang bibig niya, hindi para kumagat, kundi para magbigay ng tunog na parang kayang sumira ng pagkatao. Grrrr. Grant, kumikilos siya, sabi ng isang kasama. He's guarding. At tama yon. Hindi si Rex umaatek. Si Rex nagtatanggol. Pero kani-kanino? Grant dahan-dahang lumakad palapit. Rex, tawag niya, mahina, parang kausap ang bomba. Buddy, pakita mo sa akin. Tumapat ang aso sa isang punto ng stroller, ang ilalim mismong bahagi, hindi ang sanggol. Nagsimulang tumahol ng malakas, boses na parang gusto niyang sirain ang mismong takot para marinig nila ang katotohanan. Grant, sabi ng isa pang officer, halos yumuko sa kaba, hindi sanggol ang inaalertuhan niya. At sa unang pagkakataon, lumingon ang ina, luha sa mata, nanginginig ang labi. What is he barking at? Walang sumagot. Ito ang klase ng tanong na hindi sumasagot agad ang mundo. Naglagusan ng oras, parang huminto. Hindi na gumagalaw ang mga tao. Hindi na gumagalaw ang eroplano sa labas. Ang CC camera, parang tinatandaan ang bawat segundo ng eksena. Hanggang sa marinig ulit nila. Ay, mas malinaw ngayon. Mas matalim. Mas malisyoso. Sumilip mula sa ilalim ng kumot ang ilaw, parang pumikit nagmulat. Pula. Lumulundag.
Parang pulso. Parang buhay. Napalunok si Grant. Ang lalim. Ang bigat. Ang sagot ay muling sumipa sa isip niya. Ang takot ng babae hindi dahil may kasalanan siya. Ang takot niya. Dahil may hindi niya alam. At walang mas nakakatakot sa tao kundi iyon. Hindi panganib na nakikita. Kundi panganib na hindi niya alam. Nagpalitan ng tingin ang mga opisyal. May sumipol sa radyo. May nagtaas ng kamay. May sumigaw ng, "You need a bomb squad." At parang iyon ang cue ng Diyos, kumawala ang sigaw ng airport. Grant tumingin kay Rex. Hindi na niya kailangan magsalita. Sa tingin ni Rex, malinaw ang mensahe. Hindi ako nagkakamali. May mali dito. At hindi yan tungkol sa sanggol. Dahan-dahan, parang bangungot na lumalakad, lumapit si Grant at itinulak ng kaunti ang kumot. Hindi pa niya inaangat dahil hindi mo basta-basta hinahawakan ang isang bagay na pinoprotektahan ng isang aso na mas matalino sa karamihan ng tao. "Ma'am," sabi niya, "I need to check your baby." Nanginginig ang babae, nanginginig ang labi. Please don't hurt him." "Please Ning." Hindi siya ang sinusubukang saktan ni Rex, sagot niya, maseryoso pa sa kahit anong sermon ng pari. Meron siyang pinipigilan. At doon, kahit ang ina ay napalunok, isang sagot na ayaw niyang maintindihan pero alam niyang totoo. Kulay pulang ilaw. Metal na tunog. Isang aso na hindi pumapayag umatras. At isang ina na walang kasalanan. Pero may bitbit na lihim. Hindi niya ito pinili. Hindi niya ito ginusto. Pero dala niya ito. At mayong nalaman na niyang dala niya. Hinding-hindi na siya magiging katulad ng dati. Dahil minsan, ang pinakamalalang sikreto sa mundo ay yung hawak mo nang hindi mo alam. At ang tanong ngayon, kanino galing ito? At mas nakakatakot pa rito, bakit sa stroller ng isang sanggol? Hindi pa sinasagot ng mundo ang tanong. Pero ang mundo ay naghahanda na para sa sagot. At kung ano man yon, hindi nila magugustuhan. Hindi sila handa. At hindi sila makakatakas. Hindi na. Hindi agad inangat ni Grant ang kumot. Para siyang sundalong nasa gitna ng minifield, bawat paggalaw may katumbas na kapalaran. Hindi pwedeng magkamali. Hindi pwedeng sumugal. Matalim ang tingin niya sa maliit na bahagi ng stroller na ngayon ay parang sumisinta ng sariling pulso. Blink, 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 pula, mas pulang parang nangakit ng kapahamakan. "Grant, anong ginagawa mo?" tanong ng isang opisyal, nanginginig ang kamay habang hawak ang radyo. "Baka sumabog yan." Hindi sumagot si Grant. Hindi dahil hindi niya narinig, kundi dahil hindi na mahalaga ang tanong. Sa lugar na yon, may isang batas. Kung ano ang nararamdaman ni Rex, iyon ang mas totoo kaysa sa anumang salita ng tao. At si Rex? Hindi umuurong. Ang posisyon niya ay hindi pangkaraniwan, balikat nakababa, ulo nakausli, buntot halos dumikit sa sahig. Parang binabantayan niya ang mismong kaligtasan ng mundo. "Grant, kailangan nating isara ang terminal," sigaw ng isa pang pulis. "Kung sisirain natin ang kontrol dito," sagot ni Grant, malamig pero matatag, "mas malala ang mangyayari." Hindi niya idinagdag ang natitirang pangungusap na nasa dila niya. Kung tama ang kutob ni Rex. Huminga ng malalim si Grant. Parang lumalamon ng kumot ang oras. Parang tumitigil ang mga ilaw sa kisem. Parang pinapatay ng bawat tibok ng puso ang ingay ng paligid. Pinikit niya sandali ang mata, binuksan ulit, at saka dahan-dahang inangat ang kumot. Nagtaasan ang mga balikat ng mga tao, may napasigaw, may napaluhod, may napatakip ng mata. At doon nila nakita. Una, isang sanggol. Payapa, tila walang kaalam-alam na nasa gitna siya ng rumaragasang unos. Namumula ang pisngi, banayad ang paghinga, at halos nakakatawang isipin na napakatulog niya habang umiikot ang mundo sa labas. Pero ang sumunod, iyon ang hindi dapat umiiral. Isang maliit na bagay, kasing laki ng lata ng soft drink, kulay abo na parang metal, ngunit may kakaibang kinang na hindi karaniwang nakikita sa ordinaryong kagamitan. Sa gitna nito, may pulang ilaw na pumipintig, hindi random, kundi parang may sinusunod na ritmo. Parang puso. Hindi puso ng tao. Hindi puso ng makina. Isang bagay na hindi mo masabing galing sa mundong kilala mo. Teka, bulong ng isang opisyal na papaatras. Ano yan? Hindi agad sumagot si Grant.
Tumingin muna siya kay Rex na ngayon ay nakataas ang tainga, hindi umaatras, pero hindi rin lumalapit. Para siyang bantay sa pintuan ng impyerno na hindi sure kung papayagan niya silang pumasok. Inilapit ni Grant ng bahagya ang kamay niya pero nag-alangan siya. Hindi dapat siya ang unang humawak. Kailangan niya ang mga taong sinanay para rito. Ayoko ng drama pero hindi ito normal, bulong niya. Bomb squad incoming, sigaw ng radyo. At dumating sila. 2 technician, naka full gear, parang astronaut kumbaga. Humakbang sila na parang naglalakad sa pagitan ng mga bituin, maingat, kalkulado, alam nilang ang isang maling hakbang ay maaaring magbago ng kasaysayan ng syudad. Sir, step back, sabi ng isa. Pero hindi kumilos si Rex. Nag-angat ng kilay ang technician. Sir, huwag niyong pigilan ang aso, sagot ni Grant, hindi kumukurap. Kung dumikit yan dyan, may dahilan. Tinapik ng technician ang kasama. Okay, noted. Inilabas ng isa ang scanning device, parang maliit na tablet na may antena. Ini-on niya iyon, at agad naglabas ng tunog, hindi beep ng alarma, kundi mahaba, mababang ugong na parang nagbabantang bumulusok pataas anumang oras. Uun! Napalunok ang technician. Hindi ito explosive signature. Ano yan, tanong ng kasama. Hindi ko alam. At iyon ang pinaka nakakatakot na salita sa lugar na iyon. Hindi mo gugustuhing marinig ang hindi ko alam mula sa taong sinanay umintindi ng panganib. Sinubukan nilang iscan ulit. Parehong resulta. Hindi bomba. Hindi sensor. Hindi tracker. Hindi kahit anong nasa manual. Grant, tawag ng technician, halos pabulong. Pakiusap lang, hindi ito dapat nandito. Alam ko, sagot niya. Pero naramdaman niyang may kulang sa sagot. May dapat idagdag. Pero nandito na. Umilaw ulit ang cylinder, mas mabilis ngayon. Parang sumasagot sa scanner. Parang nakakarinig. Wait, sabi ng tech na pataas ang kamay. Tumitibok siya. Napatingin sila lahat. Tumitibok. Hindi parang bombang papasabog. Hindi parang mekanismong mekanikal. Parang buhay. Hindi pwedeng buhay yan, sir, sabi ng technician, pero bakas ang takot sa mata niya. Walang ganitong klaseng tech. Walang ganitong klaseng. Hindi niya natapos ang pangungusap. Dahil ang ilaw, na kanina'y pula, ay biglang nag-shift. Hindi nagbago ng kulay. Nagbago ng ritmo. Blink. Blink, blink. Blink. Tapos, parang tumutugon sa ingay sa tao sa takot. Parang sinasabi, naririnig ko kayo. Alam ko. At napansin ni Grant at Rex ang pinakamalalang bagay. Hindi ito nag-alerto. Nag-a-adjust. Sir, may pattern, sabi ng tech. Hindi random yan. It's reacting. Parang nakikinig sa. May umubo sa likod nila. Nagulat silang lahat. Ang ina, nanginginig, nangingilog ang tinig. Hindi ako naglagay niyan. I swear. I don't know anything. Please believe me. Nagtagpo ang mata nila ni Grant. Walang galit sa mukha niya. Hindi niya nakikita ang isang kriminal. Nakikita niya ang isang hostage. Ma'am, marahan niyang sagot, hindi ikaw ang pinaghihinalaan. Napatanga ang babae. Kung hindi ako Hindi niya tinapos. Dahil may mas nakakatakot na tanong. Kung hindi siya. Sino? Bumagsak ang tingin niya sa anak, tulog, walang kamalay-malay na maging sentro ng panganib. Napalunok si Grant. Hindi niya masabi ng direkta, ngunit alam niya. May nagplano nito. May naghulog nito. May gustong isama ang bata dito. At walang taong normal ang gagawa nun. Nilingon niya ulit ang bagay. Blink. Blink. Parang tumititig pabalik. Teka, sabi ng technician. Sir, may nababasa akong energy signatures. Hindi explosive, pero may electrical pulse. Parang may system activity. Parang Nag-aalangan siyang ituloy. Parang naghihintay ng utos. Humakbang si Rex, bahagyang sumugod, parang sinasabi. Huwag niyong subukang gisingin yan. Pero huli na. Parang narinig ng device ang boses nila. Umilaw ito ng mas maliwanag. Pinaghalo ang ingay ng crowd at ang pulso ng bagay.
At sa mismong sandaling iyon, uminit ang hangin. Parang nagkaroon ng static. Parang may humaplos sa balat ni Grant na hindi niya makita. "Sir," sabi ng Tech, nangingitim ang labi. Hindi ito para sumabog. Namilog ang mata ni Grant. "Then what is it?" Nagninginig ang technician, parang hindi makapaniwala sa sasabihin. Hindi any weapon. Hindi nakahina ang ilan. May sumigaw ng "Yawat Yaseki." At ang sagot ay bumagsak sa gitna nilang lahat. Yes, malala. Ang mundo ay may oras para tanggapin ang bala. May oras para umikot bago sumabog ang bomba. May oras para tumakbo bago dumating ang bagyo. Pero wala itong oras para harapin ang isang bagay na hindi batay sa pagpuksa, kundi sa paglikha. Tumango ang technician, halos bangungot ang boses. Hindi ito ginawa para sirain. Ginawa ito para magpatuloy. Napalunok si Grant, parang may nanigas sa lalamunan niya. Kung totoo iyon. Kung may bagay na hindi nila kilala na may kakayahang mag-adapt. Kung inilagay iyon sa tabi ng isang sanggol. Iisa lang ang tanong na natitira, ang tanong na hindi gustong marinig ni Numan. Bakit ang isang bata ang unang hakbang? Hindi ito plano na nagkamali. Hindi ito random. May gumagawa nito. May nagsama ng inosensya at panganib. At walang taong normal ang nangangailangan ng ganoong kombinasyon maliban kung ang target ay hindi ang kasalukuyan, kundi ang hinaharap. Rex humakbang muli, dumikit kay Grant at tiningala siya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Grant sa mata ng aso. Hindi babala. Hindi galit. Kundi takot. Hindi para sa sarili. Hindi para kay Grant. Kundi para sa lahat ng hindi pa nila alam. At bago pa man nila masagot ang alinman sa mga tanong, kumura pang ilaw ng cylinder. Sumindi. Tumigil. Parang umiti. At doon nagsimula ang tunay na problema. Buhay ang bagay na yon. At gaya ng lahat ng buhay, may gusto itong gawin. Ang tanong lang, ano? Nagsimulang humigpit ang hangin sa loob ng terminal, parang bigla itong nagkaroon ng bigat na hindi kayang buhatin ng dibdib. Hindi pa man natatapos ang pagsusuri sa maliit na silindrong kulay abo, may nangyaring hindi inaasahan, isang bagay na hindi nakaprogram sa kahit anong protocol, kahit anong manual, kahit anong karanasan ng sinumang naroon. Sumikip ang tingin ni Grant sa ilaw na pumipintig sa gitna ng silindro, para bang may sariling isip ang bagay na iyon. Parang utak na hindi gawa ng tao. Parang may sinusukat na hindi nila nakikita. Ang bawat segundo ay parang binibilang nila sa puso, hindi sa relo. Si Rex, na dati alerto lang, ngayoy hindi mapakali, naglalakad ng paikot, umuungol, at pinipilit sundan ang isang direksyong hindi nila maunawaan. "Sir, something's changing," wika ng technician, nanginginig ang boses. At doon nangyari. Walang warning. Walang tunog. Walang cinematic click. Basta bumukas ang silindro. Parang bulaklak na binuksan ng hangin, pero hindi ito maganda, hindi ito kahanga-hanga. Ito'y nakakatindig balahibo. Hindi sumabog. Hindi umusok. Walang nangyaring liwanag na nagbigay ng huling babala. Mas masama sa lahat. Wala itong laman. Naghalo-halong sigaw ang sumambulat mula sa crowd. Wala naman palang laman? ELT, scam? Ba't tumatahol dan idea kung wala naman? Ba't tayo natatakot? Pero hindi tao ang basihan ng katotohanan. Hindi crowd. Hindi noise. Si Rex. At si Rex hindi huminto. Hindi siya gaya kanina na parang isang sundalong umaatras pero handa sa labanan. Ngayon, umiikot siya, paikot-ikot, parang may sinusundan na amoy, isang bakas ng buhay na hindi dapat umiiral. Parang may nakikita siyang hindi nila nakikita. "Grant," pabulong na sabi ng technician, halos pumutla ang mukha. May marka sa loob. Parang may gumapang palabas. Inilapit ni Grant ang kamay gamit ang gloves at tumingin sa loob ng bukas na silindro. May mga manipis na linya, parang nag-iwan ng bakas ang isang bagay na hindi metal, hindi goma, parang tissue ng isang organismo. Hindi ito empty container, sabi ng Tech. Transport container ito. Transport. Para sa anong klase ng bagay? Hindi chemicals. Hindi device. Hindi laruan. Buhay. Tumuwid ang likod ni Grant. Kung may lumabas dito,
Hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi niya kailangan. Dahil ang takot na kumawala sa utak ng lahat ay yon mismo. May nakatakas. At hindi nila alam kung anong uri. Nakikita niyo to, tanong ng Tech habang inilalabas ang isang key scanner. Check natin ang baby. Bahagyang napatili ang ina, tumakbo papunta sa anak, ngunit hinadlangan siya ng dalawang opisyal. Hindi namin sasaktan ang anak mo, paliwanag ni Grant. Pero kailangan naming malaman kung may kontak siya sa anumang bagay ang lumabas dito. Napaso ang tenga ng ina sa salitang iyon, bagay. Hindi hayop. Hindi tao. Hindi nila alam. At iyon ang impyerno. Inilapit ang ET scanner sa sanggol. At nang sindihan nila ang ilaw, nagliyab ang balikat ni Grant sa kaba. May marka. Maliit. Pahaba. Parang dumampi ang isang bagay. Hindi magsisinungaling ang EC. Hindi ito imagination. Hindi ito hysteria. Hindi ito gawa-gawang kwento. May isang organismo na dumampi sa balat ng bata. At iyon ang pinakamasamang pagsisimula ng anumang misteryo. Anong klase ng residue yan? Tanong ng kasama ng teknisyan, nanginginig ang kamay. Biological, sagot ng Tech. Pero hindi natural. Meaning, tumingin siya kay Grant, saka sumagot ng mabagal, parang kinakain niya ang sariling dila. Hindi gawa ng nature. Gawa ito ng tao. Napatigil ang ina, parang nawalan ng lakas ang tuhod. Ginamit ang anak ko. Tila may pumutok sa loob ng isip ni Grant. Hindi niya kailangan ng training para maintindihan ang sagot. Hindi nila nilagyan ang bata ng delikadong bagay. Ginawa nilang carrier ang bata. Isang inosenteng container. Isang perpektong disguise. Dahil sino ba maghihinala sa isang sanggol? Sinong security ang ititigil ang stroller? Sinong aso ang tahimik na tatanggap ng ganoon? Wala. Maliban kay Rex. At doon, parang may pinunit na bahagi ng mundo. Wait, sabi ng teknisyan na nasa gilid ng stroller. Sir, may isa pang compartment dito. What? Sagot ni Grant, mabilis na lumapit. Tinapik ng Tech ang ilalim ng stroller. Wala kang makikita kung hindi mo hahanapin. Pero nang gamitin niya ang maliit na tuol at binuksan ang isang tila pangkaraniwang tornilyo. Nag-click ito. At bumukas ang panel. Hindi pintuan. Hindi latch. Secret compartment. At sa loob nito, isang bagay na mukhang pira-piraso. Isang manipis na strip na parang metal pero hindi metal. At basag. Parang may puwersang tumalon palabas. Parang sinira ito mula sa loob. Hindi sinira ng tao. Sinira ng isang bagay na gustong lumabas. Parang itlog na napisa. Is he miss this? Sigaw ng isa. Hindi ordinaryong stroller, sagot ng Tech, halos matapilok sa kaba. At doon, parang sinipa ng mundo ang dibdib nila. Hindi sila naghahanap ng bomba. Hindi sila naghahanap ng drogang nakatago. Hindi sila naghahanap ng armas. Naghahanap sila ng isang bagay na buhay. Grant, bulong ng isang opisyal, namumutla. If that thing touched the baby. Hindi na niya tinapos. Dahil alam nilang lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Kung kaya ng organismong iyon na makalabas. Kaya nito ring makapasok. At walang mas madaling pasukin kaysa isang bata. Parang sumiklab ang apoy sa utak ni Grant. Seal Levy Terminal, sigaw niya. Nobody leaves. Pero huli na. Tumigil si Rex. Nakatitig sa isang direksyon. Hindi sa stroller. Hindi sa device. Hindi sa bata. Sa sahig. Sa isang maliit na bitak. At mula sa ilong niya, lumabas ang tunog na hindi pa naririnig ni Grant mula kay Rex. Isang ungol ng aso na natatakot. Hindi dahil hindi niya kaya ang kalaban. Kundi dahil alam niyang hindi pa nila naiintindihan ang kalaban. Tumahol si Rex. Minsan. Maliwanag. Mababa. Hindi pag-atake. Babala. Sir, sabi ng technician, nanginginig ang kamay habang hawak ang e-scanner, the trace leads. Tumingin si Grant. Sinundan ang liwanag. At nakikita niya ngayon, malinaw at hindi maitatanggi. May trail. Hindi gasgas. Hindi dumi. Hindi basura. Isang chemiluminescent mark na parang iniwan ng isang bagay na dumaan, gumapang.
At tumakas. At ang trail. Tumungo sa dingding. At naglaho. Sir, bulong ng Tech, parang anak na natakot sa dilim, hindi natin hinaharap ang armas. Huminga si Grant ng malalim, nanginginig ang mga daliri niya. Hindi, sagot niya. Mas masama. At ano yon? Tanong ng officer sa likod. Sumagot si Grant, hindi tumitingin sa kanila. May nilalang na nakawala. At sa katahimikan na yon, isang tanong ang lumutang, mas mabigat kaysa bomba, mas nakakatakot kaysa bala. Bakit ginamit ang isang sanggol? At mas mabigat pa. Para saan ang nilalang na yon? Hindi nila alam. Pero ang mundo, magbabago simula sa sagot na yon. Ang opisina ng interogasyon sa loob ng paliparan ay malamig, maliwanag, at masikip, pero hindi ito ang klase ng lamig na dulot ng air conditioning. Ito ang lamig na humihigop ng hininga. Ang lamig na nagmumula sa takot. Ang lamig na tumutusok hanggang buto ng kahit sinong nakaupo sa gitna ng salamin, ilaw, at mga mata na naghihintay ng kasinungalingan. Nasa gitna ng silid ang babae, buhok magulo, damit gusot, mukha mamula-mula at punang luha na parang hindi na mauubos. Hindi siya kriminal. Hindi siya mukhang magnanakaw, hindi smuggler, hindi rebelde. Siya ay isang ina. Isang inang giniba ng pangyayari, parang sinabunutan ng kapalaran nang wala siyang kalaban-laban. Sa tabi niya, hawak niya ang kumot ng kanyang anak, isang bagay na kanina'y simbolo ng inokensya, ngayon, parang paalala na hindi niya nailigtas ang pinakaimportanteng tao sa buhay niya mula sa kung anumang paghagupit ng tadhana. Please, bulong niya, paulit-ulit, halos wala ng boses. I didn't do anything. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sa kabilang bahagi ng mesa, nakaupo si Grant, nakapulupot ang daliri sa ballpen, pinipigil ang sariling nerbiyos. Nakatingin siya sa babae, hindi tulad ng pulis na naghahanap ng kasalanan, kundi parang tao na naghahanap ng sagot na ayaw niyang matagpuan. Ma'am, sabi niya, mababa ang tono, walang pagalit. Hindi kami naghahanap ng dahilan para ikulong ka. Naghahanap kami ng paliwanag para mailigtas ang lahat. Umangat ang ulo ng ina, namumugto ang mata. Then why are you looking at me like, did something wrong? Hindi kailanman kumurap si Grant. Because something did happen. At ikaw ang pinakamalapit sa nangyari. Nagsimulang humigop ng hangin ang babae, parang sinasakal siya ng sarili niyang paghinga. Hindi ko hinawakan ang kahit ano. Hindi ko dinagdagan ang stroller. I swear, hindi ako. Hindi namin sinasabing ikaw, sagot ni Grant, pinuputol ang bagyo na halos sumabog sa bibig nito. Pero may nagparaan sa'yo. Someone used you. Parang may kumalas na latch sa utak ng babae. Tumigil ang kanyang luha. Tumigil ang galaw ng bibig. Parang pinatay ang switch. Used. Ginamit. Hindi niya kailanman naisip ang salitang iyon. Pero may kung anong bahagi ng utak niya ang gumising. Dahan-dahan, bumalik ang ilaw sa mata niya, hindi bilang lakas, kundi bilang alaala. Wait, bulong niya, halos hindi marinig. Elevator. Napatingin si Grant, biglang tumalim ang tingin. Ano? Napatayo ang babae, nanginginig ang kamay. May lalaki. Nasa parking garage. Sumakay siya sa elevator namin. Describe him, mabilis na utos ni Grant. He wore a hoodie. Black. Sunglasses kahit nasa loob kami. Hindi ko nakita ang mukha. Lumapit siya sa stroller. I thought akala ko tinitingnan lang ang baby kasi cute si Evan, lahat naman ginagawa yon, di ba? Napaubo siya, parang pinipilit ang sarili na paniwalaan ang nakaraan. But he leaned closer. And he touched it. Touched what? Tanong ni Grant. Iris stroller, halos pasigaw niyang sagot. Akala ko natamaan lang niya nung gumalaw yung elevator, pero hindi. Parang may kinabit siya. Pero hindi ko pinansin kasi sino ba naman mag-iisip na may masama? Isang paungusap. Isang piraso. At ang puzzle na pilit hinahanap ni Grant, ngayon unti-unti nang nabubuo. Isang stroller. Isang sanggol. Isang lalaking hindi nagpapakita ng mukha. Isang bagay na hindi dapat umiiral. Isang organismong tumakas. Hindi aksidente. Hindi pagkakataon. Hindi malas. Plano. At ang plano ay ginamit ang pagiging inosente ng isang sanggol bilang perpektong shield. Hindi pwedeng magsinungaling ang ina.
Sa boses niya, wala ang tono ng isang taong nagtatago ng lihim. Nandoon ang pagsisisi ng taong hindi makapaniwala na siya ang naging daan ng kapahamakan. Ma'am, tanong ni Grant, pinipilit ang sarili na maging matatag, did he say anything? Did he look at you? Sumagot ang babae ng nanginginig. He didn't look at me. He looked at the stroller. At iyon ang mas malala. Hindi siya ang target. Hindi siya ang ginamit. Ang anak niya. Do you understand what that means? Tanong ni Grant, halos hindi niya makilala ang sarili niyang tinig, mas mababa, mas mabigat, parang may hawak siyang truth bomb na ayaw niyang iputok. Ang babae ay parang nalusaw sa upuan. They used my baby. At doon, sumabog ang tahimik na bagyo. Humagulhol siya, hindi na luha kundi para siyang nagwawala sa sakit. Hindi luha ng takot iyon, luha ng pagkawasak. Ng pagkapariwara. Ng pagkapahiya sa sariling hindi niya alam may nangyayari sa mismong harap niya. Weloy. Bakit ang anak ko? May humawak sa balikat ni Grant mula sa likod, isang officer, namumutla. Sir, sabi nito, napakabilis ang hinga. May update ang bomb technicians. Tumayo si Grant, parang may sumuntok sa dibdib niya. Ano? Yung organism, sir. Huminto ang officer, napalunok. Tila hindi lang basta-basta made on purpose. Then what is it? Humigop ng hangin ang officer, saka nagsalita ng salitang mas mabigat kaysa bala. It's valuable. Napakunot ang noo ni Grant. Valuable? Para kanino? Hindi natin alam, sagot ng officer, nanginginig ang labi. Pero may intelligence sa device. At kung tama kami, biglang pumasok ang isa pang technician, hawak ang tablet, nanlalamig ang mukha. Sir, sabi niya, the chemical pattern in the residue it reacts to temperature, light, and sound. What does that mean? Tanong ni Grant. Nagbanggit ang technician ng isang salita na halos kumitil sa hangin. Adaptive. Parang may sumabog na katahimikan. Adaptive. Hindi static. Hindi passive. Buhay. At iyon, wala ng debate. Kung ang organismong iyon ay maaaring mag-adapt, kung kaya nitong makinig, makiramdam, mag-react. Kaya nitong matuto. Humigpit ang hawak ni Grant sa mesa. Mabagal ang paghinga niya pero walang bahid ng pag-aalinlangan sa susunod niyang sinabi. Someone will come back, Eke. Hindi tanong iyon. Hindi prediction. Kundi fact. Tumigil ang mundo. Parang natigil ang orasan. At sa mismong sandaling iyon, may sumigaw sa labas ng interrogation room. Lockdown. Lockdown. Ilay taong armado F-terminal. Umangat ang tingin ni Grant, kumurap isang beses, at naramdaman ang pagtaas ng balahibo sa batok niya. Hindi pa sila tapos magtanong. At may kumakatok na sasagot. Hindi inosente ang stroller. Hindi aksidente ang babae. Hindi random ang bata. Hindi guni-guni ang danger. May mission ito. At kung may isang bagay na mas masama kaysa sa halimaw na nakatakas, iyon ay ang taong gustong ibalik ito. At iyon ang nagpanginig sa kaluluwa ni Grant. Hindi dahil may halimaw, kundi dahil may taong gustong may halimaw. At kung ganun kalalim ang balon na pinasok nila, hindi sila makakaahon ng walang sugat. Hindi na ito tungkol sa pagkuha ng organism. Hindi na ito tungkol sa pag-uusig ng ina. Ito na ngayon ay sagot sa tanong na, sino ang gumagawa nito? At mas mahalaga, para saan? Hindi pa nila alam. Pero paparating na ang sagot. Hindi sa papel. Hindi sa imahinasyon. Hindi sa usapan. Paparating ito. Nakasuot ng jacket. At handa itong pumatay kung kailangan. Hindi pa man lumalabas ang huling sigaw ng alarma, kumaripas na ng takbo si Rex, parang may humahabol sa oras mismo. Hindi niya hinihintay si Grant, hindi siya humihinto para umamoy ng mas matagal, hindi siya nag-aalinlangan. Para siyang tren na walang preno, isang direksyong malinaw sa kanya, pero walang nakakaintindi. Rear! Stop! Wait, sigaw ni Grant habang sinusundan ang aso. Pero hindi sumunod si Rex. At iyon ang pinakamalaking palatandaan. May nalaman na siya. Ang mga ilaw sa kisam ng terminal ay kumukurap, parang nahihilo sa dami ng nangyayari. Ang mga pasahero, na kanina'y natigil sa pagkilos, ngayon ay nagtutulakan, umiiyak, nagdarasal,
at gustong makalabas ng lugar na tila hindi na airport kung hindi isang bitad. Secure the exits. And they, sigaw ni Grant sa radyo. At sa sumunod na segundo, parang may nabali sa kaluluwa ng paliparan, ang automatic doors na dati magalang na bumubukas para sa mga pasahero, ngayon ay huminto. Ang mga gate na kanina ay hinahabol ng mga late passengers, ngayon ay parang bakal na pader ng kulungan. Wala nang palabas. Hindi habang may gumagalang nilalang na hindi nila maintindihan. Tumigil si Rex sa gitna ng hallway at biglang umungol, hindi galit, hindi takot, kundi parang nagmamarka ng teritoryo. Mula sa dila niya, may parang pang-amoy sa hangin. Sir, tawag ng isang technician, habol hininga. We scanned the container again. And the results. Hindi niya natapos. Dumaan si Rex sa tabi niya ng parang alon, hinila si Grant, at nagtuloy sa isang koridor kung saan wala ng tao, ang pasilyong hindi alam ng karamihan na umiiral. Ang maintenance corridor. Ang lugar na hindi dapat puntahan ng pasahero. Pero iyon mismo ang gustong puntahan ng isang bagay na gustong makatakas. Rex, slow down, utos ni Grant. Pero pumreno lang si Rex nang marating nila ang dingding. Hindi basta dingding. Isang malamig, kulay abong panel. At doon, nang sindihan ng technician ang e-scanner. Nagliwanag ang sahig. Parang basang pintura. Parang kumikinang na laway. Parang bakas ng paa ng isang hayop na hindi dapat may paa. If holy, bulong ng Tech. Sir, bioluminescent trail. Kumakalat siya. At mainit pa ang marka. Kakaalis lang dito, sabi ni Grant. Hindi lang basta umalis, sagot ng Tech. He ran. At ang salitang iyon, ran, nagbigay ng isang katotohanang dapat nilang harapin. Ang bagay na nasa stroller ay hindi passive. May layunin. May direksyon. At masama ang balak. Napatingin ang ibang officers, nanginginig. Sino ang gagawa ng ganito? Tanong ng isa. Hindi sumagot si Grant. Hindi dahil wala siyang sagot. Kundi dahil ayaw niya ang sagot. Sir, sabi ng Tech, nanginginig ang kamay habang nasa tablet, we analyzed the residue. It's not natural. It's engineered. Mukhang obvious na yan, sagot ni Grant. No, you don't understand, sagot ng Tech. Hindi ito basta ginawa. Pinag-aralan. Pinahusay. May gene modifications. May nanotechnology. Nanigas ang mga officers. Hindi ito hayop. Hindi ito experiment. Ito ay investment. Magkano ang halaga ng ganito? Tanong ng isang pulis. Huminga ng malalim ang Tech bago sumagot. Millions. Sa black market, maaaring hundreds of millions. Napamura ang isang officer. Para saan? Para gawing pet. Umiling ang Tech. Hindi para alagaan. Para gamitin. At doon, parang may gumuhit sa espasyo ng paliparan. Isang organisadong plano. Hindi ito smuggling. Hindi ito incidental. Ito ay operasyon. At ang sanggol? Hindi target. Transport. Ang ina. Hindi kasabwat. Mula. At ang stroller. Hindi gamit. Trojan horse. Tinawag ni Grant ang radio. All units. Follow Rex. No one acts alone. The creature is loose and valuable. Hindi siya natatakot sa halaga. Natakot siya sa halaga kung bakit mahalaga. Tumakbo si Rex patungo sa dulo ng koridor, hinahanap ang susunod na clue. At nandoon, isang metal vent. Bahagyang nakabukas. Parang may dumulas papasok. Parang may pumili ng ruta. At natanto ni Grant ang mas masamang katotohanan. Hindi ito tumatakas. Naglalakbay ito. May destinasyon. Check the vent, utos niya. Nangalabog ang Tech habang sinisilip ang loob gamit ang isi. At doon, nakita nila ang mga marka, hindi paa, hindi kuko, hindi buto. Parang tentacle. Parang filament. Parang nerve. Sir, sabi ng Tech. Kung ano man ito, hindi na ito maliit. How big? Sagot ni Grant. Big enough, sagot ng Tech. At iyon ang sukat ng delikado. Ang sapat para magtagumpay. Sa gitna ng tensyong iyon, pumutok ang radyo.
Officer Sullivan, we have multiple unidentified armed individuals approaching terminal. They're not running. They're searching. Nag-angat ng ulo si Grant. Kung ang organismo ay mahalaga, sino ang bibili? Rex, tawag ni Grant. Sumagot ang aso hindi sa boses, kundi sa aksyon, tumalon palabas ng koridor, parang may direksyong hindi nila nakikita. Move, utos ni Grant. At para silang nilamon ng pagtakbo. Habang papalapit sila sa terminal naririnig na nila ang mga sigaw, ang takot, ang gulo. Parang may bagyong hindi ulan ang dala, kundi intensyon. At nang makita nila, 3 lalaki. Naka-hoodie. Black. Parehong anyo sa description. Hindi tumatakbo. Hindi nagtatago. Naghahanap. Isang lalaki ang nakatingin sa paligid, parang inaamoy ang hangin. At nang makita nila sina Grant at Rex, umiti siya. Hindi masaya. Hindi mabait. Alam niyang huli na sila. Hands where can see them, sigaw ni Grant. Hindi gumalaw ang lalaki. Sa halip, nagsalita siya ng mabagal, parang nagbabasa ng sermon para sa patay. Hindi niyo alam kung ano ang pinakawalan nyo. At sabay-sabay nilang pinakawalan ang kasunod. Umahon ang baril. Umunggol si Rex. At tumalon ang mundo sa bangin. Hindi iyon ordinaryong krimen. Hindi iyon pagkakamali. Hindi iyon maliit na misyon. Ang stroller ay unang hakbang lamang. Ang sanggol ay cover lamang. At ang organism ay hindi dapat makalabas. Hindi para sa kanila. Hindi para sa mundo. Pero ngayon, nakawala. At may taong nagbabalik para dito. Hindi bilang rescuer, kundi bilang may-ari. At kung may isang bagay na mas masama kaysa sa isang halimaw na gumagala, iyon ay ang taong gustong gamitin ito. At sa dulo ng terminal habang umaalingangbaw ang unang putok ng baril, naramdaman ni Grant ang isang bagay. Hindi sila nagtatapos. Nagsisimula pa lang sila. Kung ang nakaraang oras ay parang bangungot, ang sumunod ay parang giyera. Hindi sigaw ng mga sundalo ang maririnig, hindi paghampas ng armas, kundi ang ingay ng takot, isang uri ng tunog na walang tunog pero naririnig ng buong katawan. Ang mga ilaw ng paliparan ay kumukurap, ang mga alarmang dati simpleng abiso lamang ngayon ay parang babala ng katapusan. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang nilalang na gumagalaw, mabilis, maliit, mahirap makita, pero sapat para baguhin ang mundo. Si Rex ang unang nakarinig. Hindi ng paa, hindi ng hingal, kundi ng presensya. Ang aso ay huminto sa gitna ng pasilyo, suminghot ng hangin, at doon nagbago ang lahat. Ang buntot niya ay nanigas, ang tainga niya tumayo, at ang mga mata niya nagningning na parang nakakita ng demonyo. Rex, tawag ni Grant, nanginginig ang tinig. Anong nakita mo? Hindi sumagot si Rex. Hindi niya kailangan. Tumakbo siya. Hindi tumakbo bilang aso. Tumakbo siyang parang huling depensa ng sangkatauhan. Nasa dulo ng koridor ang isang vent, isang butas sa pagitan ng mga kisam at pader na nagsisilbing ugat ng bentilasyon ng paliparan. At mula roon may kumikislap. Hindi ilaw. Hindi metal. Kulay. Parang bahaghari na nabasag sa malamig na hangin. Iridescent. Gumagalaw. Dumudulas. Huminga ng malalim ang teknisyan at napabulong. Sir, it's alive. Hindi niya kailangan pang sabihin. Dahil sa mismong sandaling iyon, gumalaw ang bagay. Hindi gaya ng hayop. Hindi gaya ng tao. Hindi gaya ng anumang bagay na nabuhay sa mundo. Parang sinulid ng enerhiya. Parang glimmer sa mata. Parang etyo ng isang bagay na hindi dapat nag-exist. Ang liwanag nito ay hindi galing sa katawan. Gawa ito sa reaksyon sa ilaw. Parang sinasalubong ang mundo. Don't let the ego through, sigaw ni Grant. Pero ang creature, ang organismong iyon, hindi natakot. Na-excite. Parang may hila ang ilaw mula sa labas, parang nakikita nitong may bagong mundo sa kabila ng salamin, at gusto nitong maging bahagi ng mundong iyon. Tumalon ito mula sa vent. Isang maliit na tunog. Plak. Hindi malakas, pero sapat para ipaalala sa kanila na hindi ito spectral vision. Totoo ito. At nakikita sila. Sa unang beses, tumigil ito. Tumingin. Walang mata, pero ramdam ng lahat ang tingin. Parang sinusukat sila.
Parang sinusuri kung dapat sila mabuhay. Sir, bulong ng officer, nanginginig ang kamay sa baril. Kung makalabas yan. Huwag mong tapusin, sagot ni Grant. Alam ko na. At doon, gumalaw ang nilalang. Wala itong paa, pero parang may galaw ng isang bagay na mas mabilis sa hangin. Tumakbo. Maraming sigaw ang sumabog sa terminal. Hindi nila alam kung ano ang nilalang, pero alam nilang may masamang mangyayari kapag nakalabas ito. Block me the exit, utos ng commander sa radyo. Ita units, and the... Pero huli na ang lahat. Ang creature ay tumakbo sa sahig na parang kidlat, at sa bawat galaw nito, nag-iwan ng makinang na phosphorescent trail, hindik ng science, hiwaga ng panganib, tanda ng isang bagay na hindi nila dapat nakita. At sa dulo ng paliparan, ang glass sliding doors papuntang labas. Ang boundary ng mundo. Kung makalusot doon, wala ng containment. Hindi airport ang magiging problema, kundi planeta. Rex! Iivayan, sigaw ni Grant, boses niya parang pumuputok sa takot. At ginawa ni Rex ang hindi gagawin ng sinuman. Hindi niya nagdalawang isip. Hindi siya tumingin sa likod. Hindi niya sinukat ang panganib. Tumalon siya. Parang bala. Parang sandata. Parang sagot sa tanong na hindi pa nila nasasabi. May saysay ba ang pagprotekta kung hindi mo nauunawaan ang kalaban? Bago tumama si Rex sa creature, nangyari ang kakaiba. Pumihit ito. Hindi parang hayop na umiwas. Parang inangkin ang hangin. Parang umangkop. Adaptive. Araw, tunog, init, amoy. Lahat itinuturing nitong impormasyon. At ngayon, inoobserbahan nito si Rex. Hindi para tumakas. Para unawain. Nagliyab ang trail nito, nag-flash ng liwanag. At biglang tumalon pataas sa kisame. What the? Sigaw ng officer. Nakadikit ang creature sa metal beam, parang octopus na gawa sa salamin. 1 segundo. 2. 3. At pagkatapos, parang nalaman nito ang direksyon. Papunta sa exit. Papunta sa liwanag. Papunta sa labas. Ang hangin sa paligid ay parang huminto. Walang nagalaw. Kahit ang mga tao na nagsisigaw kanina ay natigilan. Ang liwanag mula sa glass door ay parang imbitasyon. At ang creature, parang bisita. Pero may nakakita. Hindi ang isa. Hindi ang tekniko. Hindi si Grant. Si Rex. Humabol siya nang hindi iniisip ang sarili. Para siyang lobo na walang kinikilalang imposible. Tumaas ang katawan niya, tumalon, sinundan ang liwanag. At sa mismong sandaling hahampas ang creature sa glass exit. Tumama si Rex. Hindi ito crash. Hindi ito banggaan. Ito ang desisyon. At ang mundo ay parang huminto. Ang creature ay nag-flash ng iridescent pulse, parang nasaktan, parang nagtanong sa air kung bakit may tumanggi sa pag-iral nito. Pero hindi iyon sapat para pigilan si Rex. Kinagat niya ang dulo ng organism, hindi para patayin, hindi para sirain, kundi para pigilin. At doon, nang tumama ang dalawang puwersa na hindi dapat nagsasalubong. Nagyelo ang hangin. Nag-vibrate ang sahig. Parang may sumisigaw na frequency na hindi naririnig ng tenga, pero ramdam ng puso. Rira, sigaw ni Grant, pero huli na ang lahat. Ang glass exit door ay umuga, parang inuuga ng lindol. 1 bitak. 2. 3. Kung mabasag iyon. Kung makalusot ang nilalang. Kung makawala. Hindi nila alam kung ano ang susunod. Hindi nila alam kung anong mundo ang naghihintay. Pero alam nila ang isang bagay. Hindi sila handa. Nanginig ang katawan ni Rex, pero hindi niya binitawan. Umangal ang organismo, hindi para umatras, kundi para makalaya. Hindi ito prey. Hindi ito predator. Isa itong prototype. At ang prototype ay hindi natatakot mamatay. Hinila ni Rex ang buong katawan niya pabalik, halos mabasag ang leg niya sa puwersa, pero hindi siya sumuko. At doon, parang may humawak sa oras. Pumutol din ang iluminasyon. Isang malakas na tunog. Hindi putok. Hindi sigaw. Parang nag-crack ang mundo. Ang creature ay huminto. Nag-flash. At parang nawalan ng lakas. Sumabit. Nanginginig. Parang nalito.
At doon, sa kauna-unahang pagkakataon, nawala ang direksyon nito. Parang tanong. Parang sagot. Parang isip. At si Rex nanginginig pero buhay, hindi bumitaw. Hindi dahil trained siya. Hindi dahil utos ito. Dahil may pinoprotektahan siya. Hindi katawan. Hindi tao. Buhay. Habang nagtitilamsik ang pulang emergency lights at tumatakbo ang mga officers papunta sa eksena, may nagtanong ng pinakamalalang tanong sa mundo. Sir, if they made one. Napatingin si Grant sa creature, sa glass, sa vent, sa trail. Sa babae. Sa sanggol. Sa buong airport. At doon niya hinugot ang sagot mula sa takot na ayaw niyang pangalanan. Hindi tumitigil ang tao sa paggawa ng bagay na hindi niya kayang kontrolin. Tumigil siya. Huminga. Tumitig sa creature na ngayon ay gumagapang sa containment shield. At bumulong ng katotohanang mas mabigat kaysa anumang bomba. If there is one, there are more. At mas masama pa. May taong nag-order nito. Hindi dahil gusto niya ng hayop. Kundi dahil gusto niyang may masakop. Ang mundo, hindi handa sa ganitong nilalang. Pero ang tanong, kanino siya handa? Hindi pa tapos ang sagot. Hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang panganib. Dahil kung may entity na handang magbayad ng milyon-milyon para sa isang nilalang, ano ang kaya niyang gawin para sa siyam? Tahimik ang paliparan pero hindi iyon ang tahimik na nagpapahinga. Ito ang uri ng katahimikan na parang banta sa isang pangungusap na hindi pa tapos, isang pahinga bago ang salitang muling mananakit. Ang sahig ay punang bakas ng takot, ang mga ilaw pulang kumukurap, at ang mga tao, bagaman buhay, ay parang bagong gising mula sa bangungot na hindi nila alam kung tapos na ba o nagsisimula pa lang. Sa gitna ng lahat, naroon ang lalaking matagal nang hindi umiiyak, si Grant. Ngunit ngayong gabi, tila may bumigat sa balikat niya. Para siyang sundalong nakaligtas sa labanan, ngunit hindi niya alam kung iyon ba talaga ang digmaan o simula lamang ng isa pang mas malupit na giyera. Hawak niya ang containment capsule kung saan naroroon ang organismong pilit kumakawala, pero ngayon ay tila nakatulog, nakapulupot at kumikislap ng mahina, parang kumikislap ang malas na pangarap. Hindi tinanggal ni Grant ang tingin dito. Hindi niya magawang ipikit ang mata dahil tuwing hindi niya ito nakikita, nararamdaman niya itong buhay. Lumapit ang isang technician, bahagyang nanginginig ang kamay. Sir, we checked the readings again. Ang organismong ito hindi ito beta version. Pinisil ni Grant ang bridge ng ilong niya. Meaning lumunok ang tech, halos hindi makatingin sa kanya, this wasn't a test. This was rehearsal. Parang kinagat ng malamig na bakal ang utak niya. Rehearsal. Kung ang nangyari ngayon ay hindi ang totoong operasyon, ano ang magiging itsura ng totoong plano? Sir, banggit ng tech, pinipigilan ang pag-alob ng boses, nakadetect kami ng chatter sa dark web, hindi isang buyer, hindi dalawang buyer, multiple. At iba't ibang bansa. Hindi sumagot si Grant. Hindi niya kailangan. Ang sagot ay hindi tanong, kundi mensaheng sinisigaw ng katawan ng paliparan. Hindi sila target. Sila ang unang babala. Sa kabilang banda ng scene, umiiyak ang ina. Hindi na iyon iyak ng takot. Iyon ay iyak ng pasasalamat, iyong uri ng hagulgol na parang unang beses niyang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng salitang miracle. Kahit nakaupo sa sahig, yakap ang sanggol, parang ayaw niyang iwan ang mundong hindi niya maintindihan, namutawi sa labi niya ang isang pangungusap na hindi niya inaakalang masasabi. You saved my son. Hindi niya tinitingnan si Grant habang sinasabi yon. Tinitingnan niya si Rex. Si Rex na hindi nakafarda, hindi tao, hindi dapat ang bida, pero ngayon. Siya ang sentro ng mundong halos bumagsak. Lumapit ang ina, nanginginig pa ang tuhod, pero hindi niya ito alintana. Dumukot siya sa bulsa, may iniabot kay Grant. Isang maliit na papel, sulat kamay, nanginginig ang tinta. Tell your dog, sabi niya, that he is my angel. Hindi sinubukang pumasok ang salita sa utak ni Grant. Dumapo iyon diretsyo sa puso niya. Tumango siya, ngunit hindi niya kayang magsalita. Hindi niya kailangan. Dahil si Rex mismo ang sumagot. Tumahol siya ng isang beses. Hindi malakas. Hindi matapang. Kundi siguradong sigurado. Parang sinasabing, hindi ko kailangang maging tao para maging bayani.
Habang sinasara ang team ang kapsula, may lumapit na officer, pinunasan ang pawis sa noo. Sir, may tanong ako. Make it fast. Kaya ba natin to ulitin? Hindi kumurap si Grant. We didn't win. Napatigil ang officer. What do you mean? Nakuha natin ang nilalang. Walang namatay. Safe ang lahat. Nagtaas ng ulo si Grant, parang may kausap na mundo, hindi tao. That wasn't the attack. Napakunot ang noo ng officer. Then what was it? Tumingin si Grant diretso sa pader, parang alam niyang may matang nanonood. The invitation. At doon, parang bumigat ang hangin. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil alam ng lahat na tama siya. Kung ang rehearsal ay ganito kalupit, ano ang hitsura ng premiere? Nagsimulang dumating ang media, ang mga general, ang mga taong huli palagi pero gustong unang magsalita. Kinunan nila si Rex ng larawan, inalok ng medalya, ginawaran ng papuri, nire-rehearse ang headline. Aso ang nagligtas ng paliparan. Hero dog stops unknown by threat. Kung walang negatibo siyam, goodbye mundo. Nakasuot si Rex ng commemorative medal habang pinapalakpakan siya ng tao. Tumahol siya ng konti, hindi excited, hindi natatakot, kundi alerto. Hindi siya tumitingin sa kamera. Hindi sa organizers. Hindi sa medalya. Humihinga siya ng malalim. At tumitingin sa hangin. Parang inaamoy ang hinaharap. Parang alam niyang hindi pa tapos. Parang sinasabing, may paparating. At doon, naramdaman ni Grant ang kilabot. Kung may hindi masabi ang aso, mas dapat matakot ang mga tao. Habang ini-escort ang containment capsule patungo sa armored truck, may napansin ang isang technician sa readings, mabilis na fluctuating signals. Sir, something's pinging at the same frequency as the creature. Where? Tanong ni Grant. Hindi sumagot ang tech. Hindi dahil walang sagot. Kundi dahil ang sagot ay hindi dapat lumabas sa bibig ng sinumang may matinong pag-isip. Dahan-dahan niyang itinaas ang daliri. Tinuro ang langit. Hindi ang ulap. Hindi ang buwan. Dagat ng satellite signals. May nagmumonitor. May nagmamasid. May naghihintay. And whatever it is, hindi sila natatakot na natalo sila. Natigilan si Grant. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil alam niyang wala pang nangyayaring laban. Ang nangyari kanina. Pagkuha ng atensyon. At nakuha na nila ang pinakamahalagang atensyon ng lahat. Isang aso na hindi nagkakamali. Sa dulo ng shift, bago tuluyang umalis ang lahat, lumapit si Grant kay Rex. Nakaupo ang aso, tahimik pero buhay ang tingin. Good job, buddy, sabi ni Grant. Hindi tumahol si Rex. Hindi niya kailangan. Tumingala siya, hindi kay Grant, hindi sa tao, kundi sa direksyong hindi pa nila nakikita. At doon, tumahol siya. Minsan. Mababa. Diretso. Parang mensahe. Parang sumpa. Parang prophecy. Sa kabilang banda ng mundo, hindi kilala kung saan, walang signage, walang bintana, walang pangalan, may isang screen. Live feed ng paliparan. Pinagmasdan ang containment capsule. Pinagmasdan ang aso. Pinagmasdan si Grant. Isang kamay ang humawak sa remote. Isang boses ang tumawa. Hindi masaya. Hindi payapa. Bagkus, parang nangako ng digmaan. They captured the first one, sabi ng boses. Tumawa ulit. Mas mababa. Mas malamig. Let's see if they can handle the next. Hindi ito ending. Ito ay prelude. Simula ng kwento. Simula ng pagtatanong. Simula ng pagtakbo. At kung may isang bagay na tiyak, may hindi nasasabing pangalan sa hangin. Hindi pangalan ng halimaw. Hindi pangalan ng siyensya. Pangalan ng bantay. Ng aso. Ng tanging hindi natatakot. Rex, kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat ang unang nakaalam.